kulang to sa kalaman sa batas. Lalo na yun sa ICC. Maraming mga nagsasabing mabatikan na abogado tulad ni Harry Roque. Meron pala tayong sariling batas dito sa Pilipinas. Meron tayong sariling Korte Suprema. Bakit ganon nangyari? Kumbaga binabypass nila yung batas kung anong meron tayo sa Pilipinas. Para sa palagay ko, parang merong interest o may binabalak na iba na sa kanila lang, na hindi nila pinapansin yung anong meron tayo dito. Pero ganun man, buo pa rin ang tiwala namin kay Tatay Digong at sa behalf na kanilang mga grupo. Attorney Ilalia, Attorney Roque. Yun. Sir, ano ang unang naramdaman nyo? Ang unang parang first parang impression nyo dun sa nung nalaman nyo na inaresto si PRRD? Yun na nga. Hindi naman ako shock. Siyempre, ununan, nalulungkot. Lalo pa ako, Dabawin nyo. Solid, DDS. Dabawin nyo. Siyempre nalulungkot. At maraming katanungan. Hindi lang sa akin, sa amin. Bakit ganun? Ganun na lang. Dampot. Pagkadampot. Ura-urada, minamadali na dadalhin si Tatay agad sa ibang bansa pa. Di man lang, kahit anong, di man lang kahit na nagpapaalam na dadalhin namin si Tatay Digong. At hindi lang yun, masama sa amin na mga Dabawinyo at mga mamayang Pilipino, hindi na taga Dabawinyo, na hindi makatwiran yung pagtakip kay Tatay Digong. Yun na nga, sir. Pasensya po at maraming salamat. Kung opinion nyo sa pagpadala dun sa ICC? Or reaction nyo sa pagpadala dun? Siguro po as a student. As a student? As a student po, marami nga po kasing issues nangyayari sa paligid natin. And yung EJK victims po is meron po silang proofs na hindi nga po human rights yung ginawa po niya. So, dahil reasonable naman po siguro kaya nasampa po siya sa international crimes po or sa international police po is para mas maimbestigahan po na tama po ba talaga yung ginawa niya or yung pamamalakad na ginawa niya sa Pilipinas. Kasi po ang dami pong biktima na supposed to be buhay pa po ngayon, na dapat po nag-aaral, na dapat po namumuhay ng marangal. Pero dahil po sa ganon, nagkaroon po ng mga ayoko po sa magbanggit ng specific na field, pero meron po mga field na parang based lang po sa itsura ng isang tao is grabe na po yung pag-judge nila. So, nagkaroon po ng parang judgment sa physical appearance ng isang tao na hindi po porket ganito po yung physical appearance ng tao is nagda-drugs na po. Nagkaroon po ng ang tawag dun, nakalimutan ko yung hindi, yung pinaka-word na parang bias, ganun. Tapos, siguro po nakakalungkot lang pong isipin. Hindi naman po sobrang judgment. Nalulungkot lang po ako as a student
na meron pong mga victims na supposed to be nag-aaral pa po ngayon pero nadamay po sa EJK victims po. Mga estudyante ho ba yung mga nadami ng HK? Meron po na mga students na nadamay. Sobrang kumakalat po kasi yung social media ngayon na senior high students po. Kami po kasi mga senior high students. So, ano yung nakikita niyo disadvantage saka yung advantage saka disadvantage yung panahon ng war on drugs? Siguro po yung advantage po nun is nabawasan po yung crimes pero nadagdagan po siya at the same time. Kasi, Nabawasan dahil nadagdagan. opo. Kasi po, nung time po kasi na yun, hindi po siya na-judge ng maayos. Kumbaga, meron po kasing mga nasa kaukulan na makita lang po nila yung physical appearance. Kumbaga, hindi po na iimbestigahan ng maayos. So, ano po ang opinion nyo doon sa pagpadala sa kanya? Doon sa ICC? Bakit pa? Sige po, opinion lang. Opinion lang. Parang hindi naman tama yung ginawa nila kuya eh. Kasi nga, parang katulad nung sa pulis, yung pulis na parang yung mukhang unggoy. Sorry. Pinipilit niyang hablutin si Tatay Digong, di ba? Parang sa pilitan yung pagkakaano nila. So, para sa iyo ay At saka, nag-agree doon sa ganong proseso. Tatay Digong talaga ako eh. Pagpadala. Ano yung naramdaman niyo nung inaresto siya? Nakaasar po ako ng gigigil. Nakakawa rin po ako kay sa anak niya si Kitty. Kasi grabe niyang protektahan yung tatay niya eh. Yun lang po. Ma'am, thank you ma'am. Salamat. Salamat.